Okay mga kabutingting, may gagawin tayo, dalawang ceiling fan. Pinagawa po ng kaibigan po natin na pulis sa Angeles City. Shout out sa iyo, Carlos Miller. Sa kanya po to. Naka-day off siya ngayon, kaya nagkaroon siya ng panahon na ipagawa ang kanyang mga ceiling fan. Ito yung isa nagawa ko na, no? Nagawa ko na to. Pares lang po ang sira nila. Tapos to naman papakita ko sa inyo mga kabutingting kung paano natin siya gagawin. Excuse me. Ito ang sira nito mga kabutingting. Shafting at saka bushing. Kapares ng isa. Pares lang sila. Pares sila ng sira mga kabutingting. No? Pares lang. Yun nga lang ang ano nito mga kabutingting. Hindi rin basta-basta kasi kung beginner lang kayo sa paggawa nito, excuse me, medyo baka matagalan kayo sa paggawa. Kasi may sikreto din ng konti, may konting technique din kasi mga ganito eh. Ha? Tanggalin natin yung pin. Tanggalin po natin yung pin, no? Okay, tanggalan natin. Ito ang mga ganitong gamit, no? Mas maganda kung meron kayo lalagyan, no? Para hindi walay-walay. Tapos dito, pagkatapos natin dito naman tayo sa ilalim. Tatanggalin natin ang kanyang oscillation. May 3 screw yung oscillation nya. Okay, last na to. Tapos tatanggalin natin ang kanyang back cover. Ay, isa lang pala. Yung dalawang screw pala dito, nakalimutan ko nga pala. May dalawang screw ang back cover. Tapos tanggalin na natin ang back cover. Okay. Ngayon, walang tayo ng toothbrush. Toothbrush muna natin para matanggal yung mga dumi. Ang ganitong klaseng ceiling fan, kung ako tatanungin ninyo, no? Yung ganitong klaseng ceiling fan, parang mas gusto ko siya, no? Sa mga materialis niya. Kasi sa paglalagay ng bushing, mas maganda siyang mas matibay yung lalagyan niya. Okay, matigas. Pag matigas, kailangan po lang natin ng pukpukin ng ating Philip sabay ikot, no? Okay, ay, narinig nyo, tumunog. Oo, tumutunog, no? Ibig sabihin, original pang hindi pa nagagawa, wala pa nakakagawa nito. Pag ang screw nya po tumutunog, pag binuksan nyo, ibig sabihin original. Ito, wala nang tunog. Pero hindi wala tumunog, no? Kung bibili kayo ng ceiling fan, ang tatak po nito Hanabishi. Hanabishi. Ito na pwede kong i-recommenda talaga to. Sa tagal kong gumagawa, siyempre naobserbahan ko din yung mga gamit
no? Mas maganda siyang ano, mas maganda siyang gawin. Tapos mga kabuting-ting, bago nyo paghiwalay-walayin, kailangan natin ng marker, no? Lagyan natin ng marker. Importante po ang marker para po pag binalik natin yung marker po natin ang ating susundan. Kasama din ang kanyang oscillation para hindi tayo, para pag pinag-iwalay-walay natin yan, alam natin kung saan parte natin sila ibabalik. Okay. Tapos to, finisin na natin para mabilis natin siya malabas. Okay. Tapos papalitan natin ng bushing, no? Mas walang kayong clutch screw nga to, no? Clutch screw. Tapos sikwatin nyo lang. Yan, ganyan, okay na yun. Tapos papalitan natin to. Tapos lalagyan natin ng foam kasi wala siyang foam, no? Dadagdagan natin. Okay. Tapos lagyan natin ng langis para meron siyang spare. Meron siyang store, no? Para may naka-store na langis sa kanya. Tapos kukuha lang tayo ng bilog na. Ito kinuha ko to sa ano eh, yung mga stand pan, diba? Yung bakal niya, ito, pwede na po yun. Kasi yung dati kong ginagamit sa kakapukpok, siyempre PVC lang po yun, no? Nasira din sa katagalan. Pag nalagay po natin yung bushing, kailangan natin galawin. Kasi minsan, pag ginalaw mo itong bushing, itong pinukpok nating lock nya, kumakawala, natatanggal pag ginalaw na. Dapat mas maganda to, pag ginalaw natin, hindi na matatanggal yung lock nya. Yan. Ibig sabihin okay yan, no? Pagkatapos nyo siyang ilak, kailangan yung galawin ng bushing, no? Galawin yung ganyan, kung matatanggal ba yung lock nya. Kasi yung mga iba kasi pag ginalaw mo na yung bushing, natatanggal yung lock. Pag hindi nyo ginalaw yung bushing, tapos inassemble nyo na, pag konting galaw lang, natatanggal yung lock, tapos wala, hindi na siya ikot kasi natanggal yung lock ng bushing, no? Tapos dito naman tayo, no? Dito naman tayo. Tatanggalin muna natin ang kanyang gearbox. Tutorial.
Kaya nilalagyan natin tandayan mga kabuting ditong gearbox. Kasi parang hindi na tayo nalilit. Okay. Okay. Nanonood na ngayon si si Bossing, si Carlos Miller. Boss, eto. Sabi ni Bossing na marami na daw siya natutunan sa Ngayon mabuting kaya nilagyan natin ng tandayan. 'Di ba? Pag walang tandayan, wala tayong wala tayong palatandaan kung paano natin siya minsan na hindi natin alam kung saan natin ipopwesto, 'di ba? Hinahanapan pa natin ganun. Pag nagkamali ka ng pwesto, dito mo siya nalagay, ito yung tandaan natin, dito mo siya nalagay. Ang back cover niya mga kabuting babaliktad din. Tapos yung wire, imbes na nandito sa harapan lang niya, mapupunta siya sa likod. Kaya mas maganda, may marker na po tayo para hindi po tayo nalilito pag binabalik na natin. Okay. Ito naman, iba naman ang bushing nito, Iba naman. Papakita ko po sa inyo kung paano natin siya tatanggalin. Ayan, nakikita nyo? Yan po ang technique, Yung screw na yan, ipapasok po natin sa loob yan. Papasok natin sa loob. Tapos, walang tayong pilip, Tapos, pupukpukin lang natin. Ayun. Ito na, tanggal na natin. Iba po ang bushing nito, Ibang klase yung bushing nito. Ito ang tawag dito, Hanabishi bushing, Mahaba siya. Pero yung mga nabibiling bushing na ganito, hindi po siya ganito kahaba. Ganito rin po yung forma niya, pero mas mahaba ng konti. Excuse me. Ayan. Mas mahaba lang po siya ng konti. Mahaba lang siya ng konti. Pero walang kaso yun, Walang kaso yun. Walang problema yun. Tapos ito ibabalik na natin. Itong may extrang ang tawag dito, stopper, Ito yung pinaka-stopper niya, itong taas, Sa taas yung baba, walang stopper siyempre para mapasok natin ng maayos. Ngayon gumawa po ako ng tool nito, gagamit tayo. Ito. Gumamit po tayo ng shafting. Ito mga bushing na to, Yan ang mga old model na bushing yan. Tignan nyo, tanso pa, tansong dilaw ang tawag dyan. Yan ang mga old model na standard ng unang panahon na nagsisimula pa lang akong gumagawa. Matagal na po yan, old model na yan. Ito pong gagamitin natin para ma-shoot po natin, malagay po natin ng maayos ang ating bushing. Tapos konting-konting pukpok lang, wag binibigla. Tapos tingnan nyo po doon, silipin nyo yung bushing, Kailangan yung bushing tumama lang yung pinakadulo lang nitong natin, yung pinakabilog, yung sa loob po ng bilog na to, Tingnan natin kung magdudulo lang siya doon, Kailangan madulo lang natin ng konti doon. Dahan-dahan lang po, dahan-dahan lang po. Ayun, nadulo na po natin, Pero konti pa, konting-konti pa. Okay, okay na 'yon. Nagiba na yung tunog Pag nagiba na yung tunog, ibig sabihin nasa dulo na siya, Nagiba yung tunog niya, Okay. Ngayon mga buting-ting, tatanggalin naman natin ito. Kung mapapansin nyo, ang shafting niya, ayun may gas-gas. Gas-gas na bilog, Kung nakikita pa sa video to, gas-gas na bilog, Yan po ang sanhi, kaya medyo kakaroon ng problema ang ating sa pag-ikot,
Ngayon papalitan natin ng bago. Ayan ang pangalan niya, Orbit, no? Ako yung mga piyesa ko nilalagay ko sa ganitong lalagyan. Kasi alam niyo naman ang panahon, no? Iba-iba, umuulan, umaaraw. Tapos kung naka-expose lang po ang mga shafting, nangangalawang. Tapos wala na. Pangit na nun, hindi na siya magandang ano nang gamitin kasi kahit tanggalin mo yung kalawang na yon, hindi na siya kamukha nung original, no? Basta to mga butingting, ha? Ano nyo lang, pangalan nun? Pukpok lang ng martilyo, pag tinanggal, pag binalik, ganun din, no? Tapos babalik na natin ng mga washer. Ngayon mga butingting, yung tinanggal natin bushing, ito ang gagamitin nating spacer. Yan ang gagamitin natin. Tapos kung mapapansin nyo yung ano, yung space ng ating ano, itong pinakadaliri natin mali, no? Wag lang yung mga malalaking daliri, no? Yung mga maliliit na daliri lang kagaya ng daliri ko. Medyo konti pa, no? Ayan. Yan, ganyan lang po ang allowance niya, no? Kunyari ito, yan. Sakto yan, no? Para hindi po kayo nalilito, no? Yung washer po na tinanggal natin, yun ang magiging ano nyo, guide, no? Tapos to, alam nyo to, kung papansinin nyo mga butingting, lagay muna natin siya. Ayan, no? Kung mapapansin nyo, pag umiikot to, pag natanggal to mga butingting, no? Itong yung sinasabi nilang pinakapan na sa loob ng ating motor, isa yan pa ang magiging dahilan para maggasgas po ang ating stator, no? Ito pa yung nagiging dahilan. Ako kasi mga kabutingting, kung akong tatanungin ninyo, dahil ako naman ang gumagawa, tatanggalin ko siya. Siyempre sa mga iba, ba't tinanggal mo, di ba? Sasabihin nila, tinanggal mo. Kaya nga dinesign na ganyan yan, dahil nakakatulong yan, no? Wala nang problema yun kung yan ang gusto ninyo, no? Ako, hindi ko gusto to. Dahil akong gumagawa, di ba? Hindi ko po gusto to. Kaya tinatanggal ko po to. Kasi kung napansin yung mga, ewan ko lang kung napansin yung mga ibang upload natin. Ito, hindi ko, kusa siyang natatanggal. Ayan, makikita nyo, nakatanggal na ganyan. Tapos habang umiikot yan, umiikot din yan na gumagasgas sa ating stator. Tapos ang nangyayari, yung stator nasira. Ibas na nakatulong, naka-ano pa siya, naka-perwisyo pa siya, no? Ngayon ibabalik na natin siya. Yung sinabi ko kanina, yung marker, ayan ang marker natin, no? Marker. O, di ba? Pag may marker kayo, hindi na, pag nag-iwalay-walay yan, o, kunyari, ito yung marker nyo, pag binalik nyo, napupunta dito, wala nang marker dito. Tapos to umiikot, no? Umiikot-ikot yan, no? Kasi wala kayong marker, hindi mo alam kung saan pupunta. Ito naman, pag nilagay mo rin, pag binalik mo naman dito sa kabila, pag ito, binalik mo naman doon sa kabila, best na ganyan mo ilalagay, minsan ganun natin nalalagay kasi hindi po tayo naglagay ng marker, no? Kaya po tayo naglalagay ng marker para hindi po tayo pa ulit-ulit sa paggawa. Kasi pag inassemble na natin to, mga kabutingting, pag hindi po tumama yung tamang ano niya, itong back cover po natin, hindi siya makakapwesto ng maayos kasi iba yung ano niya, iba yung pangalan nun, yung pagkabalik niya. Mamaya ano ko sa inyo pag ngayon tingnan natin muna.
Okay. Sobra, no? Sobra ang ating inilagay nating washer, sobra. Bawasan natin ng isa. Magbawas lang po tayo ng isa. Tapos maglagay tayo ng payat. Palitan natin ng payat kasi medyo makapal yun eh. Okay. Tapos tingnan natin. Okay. Tingnan natin. Tama na ba? Okay. Tapos align natin siya, align. Kasi medyo mahirap i-align yung ano, yung bushing na pinupukpok. Hindi siya kamukha ng bilog na bushing. Mabilis siyang gumalaw. Ha? Ito kailangan natin ng ang pagpupok ng shafting, no, pag nag-align. Pitik, no, pitik. Pitikin nyo lang, ha. Pag hindi nakuha dito, ibalik nyo doon. Ha? Hanggang sa gumalaw siya. Ayan, gumalaw na. Konti pa. Ito lang. Nakakaano itong magnet natin. Ito lang, tanggalin ko lang to. Laging dumidikit ang ating pampukpok. Ayan. Medyo kulang pa, no? Dagdagan natin. Yung tinanggal natin, balik natin ulit. Masyadong maraming play. Dapat konting play lang siya, no? Dapat konting play lang natin malalagay. Yun, okay na po yun, no? Ayun, gagawin natin, i-screw na po natin, no? I-screw na natin siya. Dumidikit tayo, ito na lang. Oh. Okay, nakadalawa na tayo. Okay, tatlo, last.
Okay. Okay. Pansinin nyo, ha. Di ba? Sakto lang yan, no? Yung lumabas na thread sa shafting. Yan po yung magandang senyalis na sakto lang po ang ating lumabas na gear. Tapos makikita nyo yan dito. Tapos pagbabalik natin ng gearbox, di ba may tanda din tayo dito. Ayun. Para hindi tayo nalilito, no? Okay, 4 lang yan. Last. Gila. Ito magnet na to, ginagaan yan. Yung sa mga yan. Yung sa mga magnetron na mga microwave. May 2 magnet yun. Taas tsaka sa ilalim. Malakas po yung magnet na yan. Ito. Yan ang nagpapainit sa microwave. Ayan po yung niya. Ayan, oh. Ayan po yung magnet niya. Itaas na sa ilalim. Ngayon, tignan nyo ito, makabuting-ting, oh. Ha? Ito kasi pag itong gearbox nyo umikot, hindi tumama sa tamang lugar, ang mangyayari, itong kuryente niya, itong wire niya, papupunta po dito sa kabila. Dito po siya mapupunta. Masyadong mahaba ang iikutan niya, no? Kung mapapansin nyo, akala nyo ganyan ilalagay nyo pag ganyan, no? Hindi po, no? Tingnan nyo, no? Iikot nyo po yan. Yan. Iikot nyo yan. Yan. Iikot natin ganyan. Kasi po, yan po yung tamang lugar niya. Yun. Yan po yung tamang lugar niya. Para pag nilagay na po natin ang mga screw niya sa likod, sakto po yan. Hindi nyo na kailangan mga pa kung tama ba yung ginawa nyo o hindi. Ito sigurado tama. Kasi nga dahil sa marker po natin. Okay. Tapos lalagay na natin ang kanyang oscillation bar. Lagay na natin. Tinatama lang natin doon sa 3 nakausli. Yun. Tumama na. Tapos i-screw na natin. I-screw na natin siya. 3 pong screw niya. 3. Okay, nakaisa na tayo. Dalawa. Tatlo. Okay, mag-align na tayo niyan. I-align na natin siya. Kaya kunin ko yung pang-align ko. Ito. Gagamit po tayo nito.
Ito po, ano ito, LC din po ng electric fan to na old model. Kasi ang kagandahan nito, meron kayong holder sa pangalan niyan, sa shafting pag ina-align. Ito, pagtyagaan nyo lang kung saan nyo makukuha, kung paano nyo makukuha i-align na. Natatanggal lang at ayan na, konti na lang. Ayan, medyo gumalaw ng ayos. Ayan ha. Ang kagandahan kasi ng mga buting-ting, hindi kayo, kasi pag walang hawakan, di ba, medyo hirap tayong maggalaw-galaw. Ay, nahulog. Ay, nahulog. Nawawala sa alignment niya eh. Ito lang. Ayan. Ngayon, para lalong makatulong sa pag-align, ganito lang pong gagawin natin. Tatanggalin lang po natin to. Pag nagdudugtong tayo, isang mahaba at saka isang maiksi. Tapos kunin po natin ang ating AC cord. Saan ang AC cord po dito? Ito po ang service cord po natin. Isang mahaba at saka isang maiksi din ang ginagamit ko, no? Kasi sa mga electric fan, pag nahihirapan na kayong mag-align, kailangan meron kayong technique. Gagawin lang natin, paandarin natin siya. Ayan, no? Tapos habang umaandar siyang ganyan, pukpukin natin siya. Ayan. Kuryente ka. Ayan, ha? Gumanda rin takbo niya. Ha? Napansin niya? Ha? O, yan na. Wala siyang ingay, tahimik na siya. Ha? Eh, sorry. Pinabunot ko. Bunutin na natin siya. Ang kagandahan nito mga buting-ting, no? Tingnan mo, sinaksak ko siya na walang tip. Safe siya kasi magkalayo ang dalawa, no? Yan ang kagandahan ng ganyan na pagtatap ng ating mga wire, no? Tapos na, di ba? Buting-ting. Lalagyan na natin ng okay. Tapos na po mga kabuting-ting ang ating paggawa. Sir Carlos Miller, tapos na po ang inyong electric fan. Pwede na po kayong pumasyal dito sa shop para magamit nyo na po ang inyong electric fan. Okay mga kabuting-ting, maraming salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.